noon, sa kabila ng kawalan niya ng halaga sa mata ng ibang tao, ang pangalan niya na binanggit sa verse 46, siya po ay si Bartimaeus. So si Bartimaeus, sino po ba si Bartimaeus? So bakit po ba siya tinuturing na walang halaga ng mga tao nakapaligid sa kanya? Ano ba yung physical condition na meron siya? So alamin po natin, una, si Bartimaeus, he has a devalued identity. So Bartimaeus has devalued identity. So ibig sabihin ng name ni Bartimaeus from the word itself, Bar means son of. Samantala yung Timaeus is the name of his father. So, ibig sabihin simply means yung pangalan ni Bartimaeus doon pa lang, isang na yun para sa mga tao na ituring siya na walang halaga. Kasi pangalan niya, Bartimaeus, son of Timaeus. Anak lang siya ng tatay niya. So, yung pagkakakilala niya ay naka-anchored lang sa identity ng tatay niya. Pero, sabi dito, kahit may devalued identity si Bartimaeus, yung pangalan ng tatay niya may meaning pa din. So yung pangalan ng tatay niya sa Aramaic, ibig sabihin unclean or defiled. So another reason na naman yun para maituring si Bartimaeus na walang halaga sa mga tao. Pag sinabi natin unclean or defiled, ibig sabihin parang anak ng hindi malinis na tao or anak ng makasalanan. So yung notion po dati before sa Old Testament, kapag meron kang physical illness, meron kang mga sakit, naka-anchor yun na, itong tao ito, makasalanan to, dahil meron siyang sakit. So yung physical illness before, naka-anchor siya sa kasalanan. So naniniwala yung mga tao doon sa Old Testament, sa panahon ni Jesus, na yung sakit naka-anchor sa kasalanan. So reason yun para sa mga tao, para ituloy si Bartimaeus as walang halaga or insignificant. Pero sa kabila na, sa Greek, contrasting naman yung ibig sabihin niya. Yung pangalan ng Timaeus, ibig sabihin nun, honored or valued. Ibig sabihin, anak ng mahalagang tao. So bakit kaya natin masasabi na very contrasting from Aramaic, unclean or defiled, anak ng makasalanan? Then sinabi sa Greek root, or sa Greek meaning niya, honored or anak ng mahalagang tao. So malalaman natin kung bakit nga ba anak ng mahalagang tao si Bartimaeus mamaya. Pangalawang condition ni Bartimaeus. So, pangalawang condition ni Bartimaeus, he was outcast by the society. So, ano ba yung physical condition? Binanggit sa verse 46, he was physically blind. Bulag po si Bartimaeus. At dahil nasa bulag si Bartimaeus, wala siyang other source of income to survive. So, siya ay isa ding beggar, poor. So, binanggit din niya sa verse 46 na blind si Bartimaeus. Dahil wala siyang ibang source of income dahil bulag nga siya, kaya ang kailangan niya lang is mamalimos, maging beggar. So, another reason na naman yun, he was outcast by the society. Another reason kay Bartimaeus para maituloy siya walang halaga is because of his physical condition. At dahil sa physical condition niya, he was outcast by the society. So, balikan po ulit natin, ano po yung physical significant ni Bartimaeus? Una, he was devalued. He has a devalued identity. Pangalawa, he was outcast by the society. Ngayon, sa kabilangan, sabi na diba, si Bartimaeus, he is the man who dared to believe that he was significant to God despite others believe him as insignificant. So ano ba yung mga true significance na meron si Bartimaeus? Bakit naniwala siya, may mahalaga ako sa Lord, kahit pa sabihin ng ibang tao na wala akong kwenta. So una, Bartimaeus' true spiritual significance, basahin mo muna natin sa Mark 47. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Have mercy on me. So, ibig sabihin, Bartimaeus he acknowledged. So, ayun yung true significance ni Bartimaeus. He acknowledged in what way po? Una, he acknowledged his need. Ano ba nga yung meron na si Bartimaeus? Siya po ay, una, physically blind. He was beggar. At dahil nasa physically blind siya, he saw what others cannot see. So, ayon
di ba po, si Bartimaeus bulag po siya. Pero siya lamang yung nakakita ng tunay na spiritual condition na meron siya. Yung pangangailangan niya. Kaya sinabi niya, have mercy on me. Siya lang yung nakakita sa dami-dami ng mga tao. Sabi nga, Jesus and his disciple with a large crowd. Sa dami ng tao na kasama ni Jesus, si Bartimaeus lang yung tunay na nakita na kailangan niya, na may pangangailangan siya. So sabi po dito, sabi ni Helen Keller, the only one thing worse than being blind is having sight but no vision. So si Bartimaeus, he was a blind man. Yes, he was a blind man, but he was a blind man with 20/20 spiritual vision. Siya lamang yung nakakita ng tunay na kalagayan na meron siya. At siya lamang yung nakakita na kailangan niya ng pangkagalingan, physical na kagalingan, or maybe spiritual healing din na nagmumula kay Jesus. So, tayo rin po ba? Ganito rin po ba tayo? We have sight, pero minsan wala tayong vision. Or we lost direction. We have sight, yes, pero minsan nabubulag tayo sa marami pong mga bagay sa buhay natin. And tulad ko, naranasan ko dito, I have sight, but I have no vision. So nabulag ako as I lost my vision sa pinaka-important purpose ng Lord sa buhay ko. Kasi nakatuon yung attention ko sa kung ano yung gusto ng puso ko. Nakalimutan ko na yung purpose ng Lord sa akin. So I lost vision. So pangalawa, he acknowledged his need. Pangalawa, he acknowledged Jesus. So si Bartimaeus, he acknowledged Jesus. Balikan po natin sa verse 47. So when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout out, Jesus, Jesus, Son of David. So ibig sabihin, Son of David. Si Jesus, during that time, kilala siya because of his miracle, hindi po ba? Kilala siya sa maraming part ng bansa before dahil sa mga milagros things na ginagawa niya. Pero hindi siya kilala bilang Son of David. Pag sinabi mo lang yung Son of David, you basically proclaim of the promised one na pinangako ng Lord. From the descendant of King David na ibinigay ng Lord para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So from the crowd, sa dami-dami ng mga tao sa paligid, si Bartimaeus lang yung nangakas na tawagin si Jesus na Son of David. Jesus, Son of David. Ibig sabihin, naniwala si Bartimaeus that Jesus was the Messiah. Messiah, the promised one, the Savior of the world. So siya lamang po yung naniwala. Sabi sa John 20, verse 29, then Jesus told him, because you have seen me, you believe. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Sabi po kanina ni Pastor June, di ba? Sabi, to see is to believe para sa maraming mga tao. Pero para sa ating mga Kristiyano, to believe is to see. Ganun din po si Bartimaeus. Naniwala mo na siya kahit hindi siya nakakakita. Narinig niya yung miracle na meron na ginagawa ni Jesus. Pero naniwala siya. Binigay niya yung full faith na meron siya. So what ang faith na meron si Bartimaeus? Pangalawa po, pangalawang points, he acknowledged. Pangalawa, he has a persistent faith. So paano ba nagkaroon ng persistent faith si Bartimaeus? Sabi sa verse 48, many rebuked him and told him to be quiet. Many rebuked him and told to be quiet. But he shouted all more, Son of David, have mercy on me. So, Bartimaeus has a persistent faith. Sa paano pangaraan? Number one, Bartimaeus refused to be silenced. So, Bartimaeus used the things that he has to reach to Jesus. So, for a beggar like Bartimaeus, wala siyang ibang, nasanay na siya, o sanay na siya na humingi ng tulong sa ibang mga tao, to cry out for mercy sa mga tao. So, si Bartimaeus, bulag siya physically, but meron siyang other ability. So, blindness, ayun yung disability na meron si Bartimaeus. Pero yung other ability na meron si Bartimaeus, he can hear, he can talk, and he can walk. So, hindi niya nakikita si Jesus, pero ginamit niya yung other ability niya para marinig siya ng Lord.
para tawagin yung Panginoong Jesus. Sabi sa Romans chapter 12, verse 6 to 8, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, then do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So nakikita niyo po, tulad ni Bartimaeus, meron din po tayong gift. Kasi nakapokus tayo sa mga bagay na wala tayo. Hindi po ba? Dati, gusto ko, sana magkaroon ako ng magandang boses para siguro kumanta na lang ako. So, parang magkaroon ako ng magandang boses, pero hindi ko nakikita yung merong gift na binigay sa akin ng Lord. Yung pala is, hindi ako dadalhin sa pagiging singer ng Lord. Dadalhin niyo pala ako sa pagtuturo ng mga bata. So, you see, may other purpose tayo, may each of one, may kanya-kanya tayong gift. Kasi nakapokus yung attention natin sa mga bagay na wala tayo. So, si Bartimaeus, he focused on the things na meron siya. At yung things na yun, yung ginamit niya para matawag si Lord. So, balikan po natin yung verse 48. So, sabi doon, then he rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. So, pinapatahimik siya ng mga tao sa paligid. So, ano ba yung nagre-represent ng crowd of people? So, yung crowd of people, nagre-represent yun ng noise, distraction, ng discouragement from the world that trying to silence our word to God. Even if you're Christians, di ba? Madalas nararanasan natin that you are. So, if you are Christians, nararanasan natin na magpatahimik. So, nararanasan natin na if you are Christian, nararanasan natin na hindi tayo, kapag lalo na lumalakad tayo sa faith ng Lord, so nararanasan natin yung patahimikin tayo ng ibang tao. So in what way? By persecuting us, by condemning our faith to God. So sabi dito, never agree to the voice that is silencing you. So sabi ni Pastor Stephen Prado, merong 4 na boses lang tayo na nililinig. Boses ng Diyos, boses ng kaaway, boses ng ibang tao, o sarili mong boses. So, anong boses yung papakinggan mo doon? So, dami-dami. Sabi yung crowd of people, they represent distraction, noise sa paligid natin. Pero ano pa yung papakinggan natin? So, si Bartimaeus, hindi siya nakinig sa sinasabi ng ibang tao. Nakinig siya doon at naniwala siya sa faith na meron siya at tungkol kay Jesus. So he has a very persistent faith. So, Bartimaeus next. Bartimaeus get Jesus' attention. So, sabi, fix your eyes to Jesus and live for God's attention. Madalas kapag tinuturing tayo walang halaga or walang kwenta ng ibang tao sa paligid natin, ang unang natin gagawin is to catch their attention, to get their attention. One time pinagtuturo kami sa BBS, may isa bata doon na sobrang kulit niya. Sobrang ingay niya sa klase. So, hindi namin alam bakit ang kulit niya kahit pinapatahimik namin. Kasi mga bata doon, matatahimik. Siya lang bukod tanging isa, na sobrang ingay at sobrang kulit. Hindi namin alam na yung bata na yun, nakakaranas pa siya ng kawalan ng halaga sa mismong pamilya na meron siya. So, ang ginagawa niya para mag-get yung attention, para magkaroon siya ng, to validate yung halaga na meron siya, is to catch our attention, to get our attention. Sabi dito, fix your eyes to Jesus and live for God's attention. Kung mapapansin niyo yung slide natin, black and white lang po siya, hindi po ba? So bakit kaya? Kasi it represents darkness, yung physical condition na meron si Bartimaeus. At kung maglalagay ako ng sobrang daming mga picture, sobrang daming mga designs dyan, magpupukas ba kayo sa mismong text na nakasulat ito? Hindi, di ba? Makaka-distract yung attention natin sa mga pictures na meron dyan. So, tulad ni Bartimaeus, he focused his attention to Jesus. Ganun din po tayo mga kapatid. Kung ano man yung mga distraction na nararanasan natin sa paligid, let us focus our attention to Jesus. Huwag ka magpa-distract sa mga bagay sa paligid mo. Fix your eyes to your Creator. Fix your eyes to your Savior. So, pangatlong puntos, so he acknowledged
He's a persistent faith, and he has boldness of spirit. So sa verse 49, basahin po natin. Jesus stops. Has boldness of spirit. So sabi doon, Jesus stopped and called him. So they called to the blind man, "Cheer up on your feet. He's calling you." So he has boldness of spirit. Pag sinabi po natin boldness, it also means courage or confidence, willing to take a risk. So from drawing, bakit ba in-emphasize sa verse 50 na tinapon ni Bartimaeus yung cloak na meron siya? Pwede nga naman dalhin yung cloak or yung balabal na meron siya palapit kay Jesus. Pero bakit niya kinag-spy na emphasize doon? So yung cloak ni Bartimaeus nagre-represent yun ng dalawang bagay. So yung una, only possession na meron si Bartimaeus. So una, ayun lang meron na bagay na meron siya, maaaring ito yung nagsilbing tahanan niya, or kaya maaaring ito yung comfort na meron siya, or yung tanging kayamanan na meron si Bartimaeus. So pangalawa, yung cloak ni Bartimaeus, yung balabal niya, extra baggage yun sa kanya. Siguro sobrang bigat ng balabal niya, kaya ginawa niya, tinapon niya na lang, inihagis niya. Tulad din natin, hindi tayo makakalapit sa Lord kung may extra baggage tayo sa buhay natin. Ano ba yung mga baggage, extra baggage na yun? So maaaring represent yun ng old way of life na meron tayo. Because of insecurities, pride, yung fear na meron tayo. So extra baggage yung kay Bartimaeus. Kaya tinapon niya, inagis niya yun. Kasi hindi siya tuluyan makakalapit sa Lord kung meron siyang dala-dalang mabigat. So Bartimaeus is willing to throw off his old way of life and embrace the healing and renewal Jesus can offer. So kapatid, ang tanong, what is the cloak in your life that holds you back from fully growing close to the Lord? Meron pa rin po ba? Maaaring insecurities yan, anger yan, pride, fear to commit, feeling of insignificant, o maaaring hidden sin, tagong kasalanan. So what is the cloak in your life that holds you back from the Lord? Last point po, his specific right. So si Bartimaeus, nung tinanong siya ni Jesus kung ano yung nais ng Lord ko para sa iyo, ang sagot niya, "Rabbi, I want to see." So his specific cry. Makikita natin yung power of this specific prayer. So hindi na paligoy-ligoy si Bartimaeus, direct to the point niya sinabi yung pangangailangan niya kay Jesus. So when we courageously call to Jesus, makikita natin that Jesus hears, Jesus stops, and Jesus responds. So what is the one thing, mga kapatid, that you want God to do for you? Tulad din ba ni Bartimaeus, may isang bagay ka na nais na gawin ng Lord para sa iyo. So, ayun po yun. So lastly, sabi sa Mark 10:52, "Go," Jesus said, "Your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus alone. So makikita natin doon yung response na meron si Bartimaeus. When he received his sight, hindi siya umuwi agad ng bahay nila. Ang ginawa niya, he followed Jesus. So whoever follows me, sabi nga niya sa John 8, when Jesus spoke again, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk from darkness, but have the light of life." So Bartimaeus didn't need a sight in order to be seen. He needed sight in order to follow the one who saw, yung tunay na nakakita sa kanya. So tulad ba ni Bartimaeus, masasabi natin that we are once blind. So I am once blind, lost, but now I am found. I am once blind, but now I see. So let's try sa conclusion po natin. Brief na lang siguro ang So Bartimaeus was an insignificant man. He dared to believe that he was significant to God. And pangalawa, you don't need sight in order to be seen. Hindi mo kailangan ng validation ng ibang tao para masabi na may halaga ka, na hindi ka walang kwenta. So never agree to the voices that is silence. Huwag ka papigil sa boses ng mga naririnig mo. Mag-focus ka kay Jesus, your Savior. So faith that only is silent. A persistent cry of insignificant. Amen. Yung pula ng ating mga mata, yung nakikita ang ating mga tubo. So, Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoon, tulad ni Bartimaeus, we are all unworthy for your mercy, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat sa habag na meron ka. Pero pinatunayan mo sa buhay ni Bartimaeus that we are worthy sa Panginoon. Bartimaeus
Bartimaeus dare to believe na may halaga siya sa'yo. At kapatid, may halaga ka rin sa Panginoon. Ikaw at ako ay mahalaga sa pamilya ng Panginoon. Pero ang kailangan mo lang tulad ni Bartimaeus, maniwala ka na may halaga ka sa Panginoon. Maniwala ka that Jesus will stop for you just like what He did for Bartimaeus. Huminto ang Diyos, huminto si Jesus para kay Bartimaeus. Ganun din ang gagawin niya sa iyo. Pero ang kailangan mo lang ay maniwala. Kailangan mo lang aminin na makasalanan ka. Kailangan mo lang aminin na bulag ka ng tulad ni Bartimaeus dahil sa kasalanan. Maniwala ka na si Jesus, He is the Son of David. He is the Son of God na pinadala ng Panginoon. The promised Messiah, the light of this world. Maniwala ka na siya lamang ang tanging makakapagligtas sa atin mula sa mga kasalanan. Maniwala ka na siya lamang ang tanging makakapagbigay sa iyo ng ilaw ng buhay mula sa baglit ng mundo ito. Call to Jesus. Ang nais ng Lord marinig yung specific prayer na meron ka. Kung ano yung nais mong ibigay, nais mong hingin sa Kanya. So, kapatid, let's pray, Panginoon. So, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin ko po na ako ay makasalanan at tulad ni Bartimaeus, nangangailangan din po ako ng kagalingan, pisikal at spiritual. Panginoon, naniniwala po ako na Ikaw lamang ang tanging makakapagligtas sa akin, makakapagbigay ng ilaw ng buhay sa magaling kong mundo. At naniniwala po ako na Ikaw lamang